chart. So, this is the energy of good luck, good fortune, swerte mga kapiksi. And for some of you, talagang mag-aani kayo ng mga biyaya, mag-harvest kayo ng mga biyaya, mag-harvest kayo ng swerte. Guys, parang mag-aani, mag-harvest kayo ng swerte, mag-aani, mag-harvest kayo ng biyaya. Guys, ngayong full moon season, mga kapiksi. And ito, ang nakikita kasi natin dito guys is unti-unti nang nawawala yung mga balakid sa buhay nyo, no? Kaya gumagaan or gumaganda yung pasok ng swerte sa inyo. So, yung mga balakid na yun, guys, yun yung mga limiting beliefs nyo, yun yung... Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong April to May para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong April ay sa April 12 mga kapiksi. Tapos yung next na full moon naman natin guys ay sa May 12. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. And ang pamagat ng ating full moon mga kapiksi ay pink moon. Okay? Pink moon mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mensahe sa inyo. Moon message for you guys. Adjustments are required. Kailangan flexible tayo sa buhay natin mga kapiksi, no? Kasi life is ever changing, it's flowing, 'di ba? Palagi merong pagbabago na nagaganap sa atin, guys. So kailangan matuto tayo maging flexible, mag-adjust, maging adaptable. Ganyan, kapag adaptable tayo mga kapiksi, mas madali tayong makasurvive sa buhay natin. And for some of you, kung meron mga adjustments na kailangan gawin, no? Let's say for example sa trabaho or sa inyong kabuhayan in general, guys, do so, no? Sa mga plano nyo, sa mga goals nyo guys, kung kailangan nyo mag-adjust kayo mga kapiksi. Alright? So, attune to the moon guys, I am re-evaluating the situation. Again, I am re-evaluating. Pag sinabing re-evaluate guys, reassess nyo, pag-aralan nyo ulit, okay? Yung mga sitwasyon nyo sa buhay, especially kung meron kayong kailangang pag-desisyonan, guys, okay? And then, kung kailangan nyo baguhin yung mga plano nyo, yung mga strategy nyo sa buhay, gawin nyo, mga kapiksi. Additional meanings for this card. Your life may be out of balance and this may be causing your issues. It may be time to hatch a whole new plan. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys na kapag ka nagkakaroon ng imbalance mga kapiksi, ibig sabihin more often than not mas lamang yung negative kesa sa positive mga kapiksi. And syempre kapag ka lamang yung negative, for sure mga issues yan and slash or problema, di ba? So, again, i-re-evaluate nyo yung sitwasyon, i-reassess nyo, pag-isipan nyo mabuti, di ba? Bakit nangyayari to? Anong naging cause na to? Anong pwede kong gawin para maiwasan to? Anong mga dapat gawin para mabago tong sitwasyon na to, etc., etc., etc. Okay? So, time to hatch a whole new plan, mga kapiksi. For some of you guys, something new and exciting is around the corner. So, nandyan lang sa paligid nyo guys, yung mga something na mga magagandang paparating sa inyo. Alright? So, mag-excited kayo doon sa mga changes na yon. And trust may be required to move this situation forwards. Pag sinabing trust, mga kapiksi, it's trust to the divine, to the universe, guys. No, kailangan talaga meron tayong tiwala, have faith, mga kapiksi, sa nasa taas, guys, no? So, wag nyo aalisin yung tiwala and pananampalataya. You have to surrender to the divine para maayos yung inyong kabuhayan. Always pray, mga kapiksi. Okay? Right. So, yan yung moon message for you guys. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle natin to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Wow, grabe. Sobrang ganda guys. Sobrang positive ng energies nyo. Aries, kayo ay represent ng King of Wands. Sa ating spread, ito yung ating moon energy. Meron din dito guys na another presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring meron kayong ganyang sa inyong signs, or you may be dealing with other people na may ganyang signs sa inyong natal chart. So, this is the energy of good luck, good fortune, swerte mga kapiksi. And for some of you, talagang mag-aani kayo ng mga biyaya, mag-harvest kayo ng mga biyaya, mag-harvest kayo ng swerte. Guys, parang mag-aani, mag-harvest kayo ng swerte, mag-harvest kayo ng biyaya. Guys, ngayong full moon season mga kapiksi. And ito, ang nakikita kasi natin dito guys is unti-unti nang nawawala yung mga balakid sa buhay nyo, no? Kaya gumagaan or gumaganda yung pasok ng swerte sa inyo. So, yung mga balakid na yun guys, yun yung mga limiting beliefs nyo, yun yung mga negative assumptions nyo, mga kapiksi sa buhay. So, anything negative na mga emosyon, mga assumptions guys, balakid yun. So, kailangan alam nyo yung mga balakid nyo, mga kapiksi, para ma-overcome nyo siya. Yung mga, usually guys sa pera, ang balakid dyan is stress, worry, anxiety, complain, yan, pagrereklamo. Naku, number 1 yan. Yun yung mga balakid guys most of the time sa money mga kapiksi. Tapos sometimes yung mga other negative emotions like yung galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan, most usually yon sa relationship, but sometimes nakaka-apekto din yon sa inyong money energy mga kapiksi. Of course, syempre kapag marami kang negative emotions, kahit nasabihin mong sa relationship siya, as a whole, nagiging mabigat pa rin yung pakiramdam nyo. So, if meron kayo mga ganong klaseng negative emotions guys, you have to work on yourself. Be happy, forgive, forget, and be grateful para mawala yung mga balakid nyo. So, nakikita natin na yun na, no, parang unti-unti nyo nang tinatapyas guys yung mga balakid sa buhay nyo. Kaya kapag totally na-overcome nyo yung mga balakid na yan guys, doon na talaga magiging magaan yung pasok ng swerte at mga blessings, mga rewards sa buhay nyo mga kapiksi. So, ito guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune, mind tag-ani, harvest season. Aside from this mga kapiksi, nakikita rin natin na may mga other opportunities pa, no, na nag-aantay sa inyo. Ito guys, parang feeling ko nilalagay nyo or nilalagak nyo yung mga kinikita nyo, yung mga kumbaga parang pinapalago nyo, or lalo pa siyang pwedeng lumago mga kapiksi, yung mga blessings na natatanggap nyo, lalo nyo pa siyang mapapalago guys, no. So hindi nyo siya sasayangin mga kapiksi. So explore lang ng explore guys hanggang sa makita nyo talaga kung para saan yung opportunity na para sa inyo guys. Okay? Alright. Sa pag-ibig naman, eto guys, i-mind nyo rin yung mga opportunities na yan. Sa pag-ibig naman guys, merong namumuong pag-ibig, no, sa mga single. Pero ito yung napakababaw pa lang mga kapiksi. Parang nasa chat-chat pa lang, paramdam pa lang, text-text pa lang, ganyan. O kaya mga pwede rin sa social media, yung like ng post, comment ng heart, ganyan, no? Pero hindi pa to masyadong seryoso mga kapiksi. And kumbaga parang landi-landian lang, laro-laruan lang, ganyan.
So, hindi pa masyadong serious. But, if in case na gusto nyo maging seryoso, guys, pag-aralan nyo munang mabuti, no? Yung ugali, personality ng person na yan, and make sure na yung intention nila is mabuti talaga bago kayo sumabak sa relationship, okay? Kung kayo naman ay in a relationship na, guys, pwedeng marikindle yung relationship nyo by having a very good connection, good communication, no? Sa inyong mga partner or specific person para mag-init ulit or mag-alab ulit yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, guys. Okay? So, i-mind nyo na rin yan, guys, sa comment section. Mind connection, mind love connection, ganyan. So, yeah. What else, mga kapiksi? Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, mga kapiksi for some of you. Pwedeng may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. Dito nakikita natin na maaaring magkaroon ng forgiveness. Merong nagsisisi, no? So, it's either ikaw yung nagsisisi or another person na nakagawa sa'yo ng kasalanan, pero nararamdaman natin yung pagsisisi, mga kapiksi. Regrets. Even if hindi siya humihingi ng tawad sa'yo personally, or hindi kayo humihingi ng tawad sa kanila personally. Again, kahit sino yung may kasalanan. Pero yung nakukonsensya ba? Nandun yung konsensya, inuusig ng konsensya, guys. So, sooner or later, pwede itong humingi ng sorry sa inyo kapag hindi kinaya. Pwede nyo rin, guys, pakinggan yung ating pampakonsensya subliminal, no? Pero that's for lovers only. Hindi ko sure kung gagana siya sa mga non-lovers, pero ginawa ko yun para sa mga lovers, guys. So, pwede nyo pakinggan yun, mga kapiksi. Okay? And the universe is rewarding you, mga kapiksi, no? Guys, yung sinabi ko nga na umuunlad, no? Yung inyong, parang nag-aani kayo, nag-aani. And sa mga may negosyo, guys, parang lalo pang, parang babalik na yung mga puhunan nyo, yung mga in-invest nyo. So, magkakaroon na siya ng return of investment. ROI ka na, Aries, no? ROI ka na. So, parang nagiging matibay na yung negosyo mo sa mga negosyante. So, persist lang, guys, talaga. And malayo pa yung mararating nyo sa buhay. Okay? Alright. So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. I-mind nyo na, guys, sa comment section yung mga magagandang energy dyan. Bunot lang tayo ng isang card pa dito, guys, para sa inyong additional message. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So, ito naman, guys, palagi kong sinasabi sa inyo, kapag nag-focus kayo sa nega, vibration nyo nega, therefore, ang ma-attract nyo is nega din. And kapag nag-focus kayo sa positive, vibration nyo is positive, and therefore, positive din yung ma-experience nyo sa inyong physical reality. It's just a matter of focus, mga kapiksi. Kaya make sure na palagi kayong nagfo-focus sa positive. Kaya ko kayo sinasabihan na think positive. Hindi lang para i-motivate kayo, guys, pero kasi yun talaga yung importante para yun yung mag-manifest sa physical reality nyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi, for more tarot readings, guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.